Ako po'y nagagalak at sapagkat sa unang pagkakataon, ako po ay makapagbulisa, makapaghalay ng banal na misa sa unang pagkakataon dito sa Mission Station. Salamat sa imbitasyon ni Father Sammy. Mga kapatid, siguro po yung mga narito na may isip na noong 1990s na katulad ko, o yung medyo may edad-edad na rito, familiar po siguro kayo sa commercial na may slogan na magpakatotoo ka. Tama po? Sige po, tatanungin ko kayo, anong commercial yon? Sprite. Sprite. Noong mga panahong iyon, sumikat tuloy yung salita dahil sa commercial ng Sprite na yun, yung magpakatotoo ka. Sumikat tuloy yung sinasabing, magpakatotoo ka. And then yung sinasabi na, magpakatotoo ka nga sis. Magpakatotoo ka nga Brad. Kapatid, magpakatotoo ka. During those years, talamak ang pagsasabi nito sa mga kaibigan natin na ano? Na mapagbalat kayo. Mapagkunwari. At hindi pinapakita kung sino silang totoo. Kaya nasabi tuloy ang salita, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Siguro, kung ang salitang ito ay uso na rin nung kapanahunan ni Jesus, marami na gagamitin din niya ito sa mga Pariseyo at mga eskriba. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseyo at eskriba, hindi sila mga totoo. Mapagpaimbabaw. Sa ibang translation, yung mapagpaimbabaw ay mapagkunwari. Mapagkunwari sila. Mapagbalat kayo. Kaya nga ang mga salita ni Jesus na narinig natin ngayon sa Ebanghelyo ay napakabigat, di po ba? Sa aba ninyong mga eskriba at mga Pariseyo, mapagpaimbabaw kayo, mapagkunwari kayo. Inahalin tulad pa nga ni Jesus sa isang nicho o yung libingan na maputi nga sa labas, pero sa loob naman ay naaagnas. Kaya kung titingnan natin, yung mga ginagawa o yung mga ginagawa ng mga Pariseyo at mga eskriba o yung mga guro ng batas noong kapanahunan ni Jesus, kung titingnan natin sa sinasabi ni Jesus sa ginagawa ng mga Pariseyo at mga eskriba, ang ginagawa nila ay parang isang palabas lamang. Pakitang tao lamang. Pagkukunwari lamang. It's just a show, ika nga. Ang ginagawa nila ay pakitang tao upang magmukha silang mga banal, upang magmukha silang kagalang-galang, upang magmukha silang malinis sa paningin ng mga tao. Hindi totoo, mapagkunwari. Mga kapatid, ano naman ito sa atin ngayon? Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na sinasabi ni Jesus na huwag nating tularan ang mga gawi, huwag nating tularan yung mga asal na ito ng mga Pariseyo at mga eskriba. Kawawa rin tayong katulad nila kung tayo ay gagaya sa kanilang mga pagkukunwari, sa kanilang pagiging peke, sa kanilang pagiging hindi totoo, sapagkat ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay pakitang tao lamang, peke at hindi totoo. Kaya ito yung hamon sa atin ngayon, mga kapatid. Ano yung hamon sa atin ngayon? Magpakatotoo tayo. Huwag tayong mapagkunwari. Huwag tayong mapagpaimbabaw. Magpakatotoo tayo. Kaya pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, magpakatotoo ka. Ano nga ba yung totoo? Ano nga ba yung totoo sa atin? Ang totoo sa atin, tayo ay
Kristiyano. Dahil tayo ay Kristiyano, ang paanyayang magpakatotoo ka ay sinasabing magpaka-Kristiyano ka. Kaya ang sunod na sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, magpaka-Kristiyano ka. Iyan ang pagiging totoo natin. Magpakatotoo tayo, magpaka-Kristiyano tayo. Isabuhay natin yung totoong pagiging Kristiyano, huwag pakitang tao lamang, magpaka-Kristo katulad ni Kristo. Isabuhay ang pananampalataya mo. Kung ang sinasabi sa atin sa ating ebanghelyo ngayon na huwag tularan ang mga Pariseyo at mga eskribang ito, sa ating paghahanda sa kapistahan, sino ang dapat nating tularan na mayroong tunay at dalisay na pananampalataya? Ang ating mahal na ina. Kaya nga, napakaganda ng ating tema. No? Ngayong unang araw ng ating pagnonobena. Ano po yung sabi sa ating tema? Tularan si Maria, totoong ipinahayag ang dalisay na pananampalataya. Paano nating masasabing si Maria ay nagpakatotoo sa kanyang pananampalataya? Paano nating masasabing hindi siya nagkunwari o hindi siya mapagkunwari? Sapagkat unang-una pa lamang, sa pagbati sa kanya ng anghel, hindi siya nagmayabang. Hindi siya naging mapagpaimbabaw. Hindi niya sinabing, sige, kaya ko yan. Nung sinabi ng anghel, magiging ina ka, maglilihi ka, ikaw magiging ina ng Diyos. Hindi niya sinabing, sige, kaya ko yan. Hindi siya nagmayabang. Bagkus, ano yung sabi niya? Paanong ako'y maglilihi? Ako'y dalaga. At dinagdag pa nga niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon. Doon pa lang, nagpakatotoo na ang mahal na ina na siya ay walang-wala, siya ay alipin lamang, at ang kanya lamang saligan ay ang kanyang dalisay na pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, at gayon din sana sa naging buhay niya kasama si Jesus. Ang buhay ng mahal na ina sa kanyang pagsunod, pagtalima, at pagsuko sa kalooban ng Diyos ay isang pagpapakita ng kaniyang totoong pananampalataya. Ang buhay mismo ni Maria ay isa ng buhay na pagpapahayag ng dalisay na pananampalataya. Walang pagkukunwari, walang pagmamayabang, walang pakitang tao. Ang lahat sa buhay ng mahal na Birheng Maria, dalisay, tapat at totoo. Si Maria sa kanyang buhay, nagpakatotoo siya. Hindi siya nagpapaimbabaw. Hindi siya naging mapagkunwari. Nawa po mga kapatid, sa ating pagsasyam na ito para sa ating kapistahan, tularan natin hindi ang pagkukunwari ng mga eskriba, hindi ang pagkukunwari ng mga Pariseyo, kundi tularan natin ang dalisay at totoong pananampalataya ng ating mahal na ina. Bilang pagtatapos, baunin niyo po ang maikling katagang ito para sa ating pagninilay ngayong unang nobenas para sa ating kapistahan. Kapatid, ipakita mong Kristiyano ka, magpakatotoo ka. Hindi katulad na mapagkunwaring Pariseyo at eskriba, kundi ang tularan mo ay ang mahal na Birheng Maria.